Si Lyra ay 24 na taong gulang na guro mula sa lungsod, sanay sa ingay ng jeepney at ilaw ng mall. Nang matanggap siya sa isang pampublikong elementary school sa Barrio San Felipe sa kabundukan ng Cebu, akala niya bagong simula lang ito. Mas tahimik na buhay, mas malapit sa mga bata. Dumating siya sakay ng lumang jeep kasama ang ilang sako ng bigas at manok na may tali sa paa, habang ang alikabok ng kalsada ay kumakapit sa damit niya. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Mang Ernesto, ang tahimik na punong guro, at ni Ma'am Mercy, ang veteranang guro na kilala sa buong baryo. Mababa ang boses ni Ma'am Mercy, laging may ngiti, at agad niyang hinawakan ang kamay ni Lyra. "Welcome sa San Felipe, Ma'am Lyra. Dito ka na muna sa grade 3, ha? Ako sa grade 4. Sabi nito parang matagal na silang magkakilala. Unang linggo pa lang napansin ni Lyra na kakaiba ang ritmo ng baryo. Pagsapit ng 4:00, nagsisimula ng mag-uwian ang mga bata. Bago pa man lumubog ang araw, wala ng kaluluwa sa pampang ng sapa, wala ng bata sa pisi ng banyo, at ang malawak na paltok sa likod ng paaralan ay biglang nagiging tahimik. Lagi ring sinasabi ng mga magulang sa mga anak, huwag magpaiwan sa eskwelahan pag mag-aalas 5 na, anak. Umuwi agad. Isang hapon, habang nagliligpit, narinig ni Lyra ang bulungan ng 2 nanay sa may gate. "Yung anak ko, ma'am, gabi-gabi nilalagnat. Parang may sumisip-sip ng lakas niya," sabi ng isa. "Yung kay Nika rin, payat na bigla. Pero pag dinala sa health center, normal daw lahat," sagot ng isa pa. Napatingin si Lyra kay Ma'am Mercy na nakatayo sa gilid, nakikinig lang, nakahawak sa balikat ng isang batang nakayuko. Ngumiti si Mercy nang magtama ang tingin nila, pero may kung anong lamig sa likod ng ngiting iyon na hindi maipaliwanag ni Lyra. Lumipas ang mga araw at isa-isang nagkakasakit ang mga batang pinakamalapit kay Ma'am Mercy, sina Nika, Junjun at Karen. Mapuputla, laging pagod, madalas umiidlip sa klase. Minsan, napansin ni Lyra na parang may maliit na markang maitim sa tagiliran ni Nika, parang tusok na hindi sugat ng karayom. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang maliit na kubo ni Aling Deli, ang albularyo ng baryo. Nakaupo ito sa harap, may hawak na tingting at nakatitig sa kanya. "Ma'am Lyra," tawag nito, "huwag kang magpaiwan sa eskwelahan paglampas 5:00. Delikado na yon." Napangiti si Lyra, nagbiro pa. "Bakit po, Aling Deli? Baka may multo?" Hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, pumasok ito sa kubo at lumabas na may dalang maliit na supot. Hinihabot iyon kay Lyra. "Asin, may bawang din diyan. Ilagay mo sa bulsa mo kapag mag-isa ka. At tandaan mo, kung may makikita kang naiwan na katawan sa dilim na parang walang kalahati, huwag kang lalapit nang walang proteksyon. Aling Deli, ano pong ibig? Alam mo na sa puso mo." Putol ni Aling Deli. "Nakikita mo na ang nangyayari sa mga bata. Ang tanong, handa ka bang maniwala?" Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lyra. Sa utak niya, bumabalik ang mukha ni Ma'am Mercy. Sobrang bait, sobrang mahal ng mga bata, pero palaging may kakaibang anino sa mata tuwing pagod ang mga estudyante. Naisip niyang baka pagod lang siya, baka pinapalaki lang ng baryo ang mga kwento ng aswang. Pero bakit parang lumalalim ang eye bags ng mga bata bawat linggo? Isang Biyernes, nagpasya si Lyra na magpaiwan sa eskwelahan, kunwari para mag-check ng test papers. "Ma'am, siguraduhin mong maabutan mo yung huling jeep, ha?" Paalala ni Mang Ernesto. Tumango lang siya, pero ang totoo, nagplano na siya. Magtatago siya sa 2 palapag sa may lumang bodega para makita kung ano ang nangyayari sa gabi. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unting namatay ang ingay ng baryo. Isa-isang umalis ang mga guro, pati si Mang Ernesto. Si Ma'am Mercy ang huling lumabas ng faculty, dala ang maliit na bag. Akala ni Lyra,
uuwi na rin ito. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng silid-aralan sa ibaba. Dahan-dahang sumilip si Lyra sa siwang ng bintana sa bodega. Sa liwanag ng nalalabing araw, nakita niya si Ma'am Mercy sa loob ng grade 4 classroom, nakatalikod, nakatayo sa gitna ng silid. Tahimik. Walang bata, walang ibang tao. Ilang sandali pa, nakita niyang may kinukuha si Mercy sa loob ng bag. Isang maliit na bote ng langis na maitim ang laman. Nilubricate nito ang mga kamay, ang tiyan, ang tagiliran, habang paos na bumubulong ng mga salitang hindi maunawaan ni Lyra. Nagsimulang lumamig ang hangin. Naramdaman niya ang panginginig ng sahig. Nang tumigil ang bulong, biglang parang may pumutok na buto. Nakita ni Lyra na halos hindi makahinga, na dahan-dahang napuputol ang katawan ni Ma'am Mercy mula sa bewang paitaas. Ang ibabang kalahati ay nanatiling nakatayo, nakasuot ng mahaba niyang palda. Ang itaas na kalahati, kasama ang ulo at mga braso, ay unti-unting tumataas habang sa likod niya tumutubo ang mahabang pakpak na parang mula sa malalaking paniki. Manananggal. Napaatras si Lyra, napakapit sa dingding, pinipigil ang hiyaw. Sa labas, humuni ang mga kuliglig at isang malamig na hangin ang dumaan sa bintana. Sa isang iglap, sumirit palabas ng bintana ang nilalang na dating si Ma'am Mercy at sumuot sa dilim ng kalangitan papunta sa direksyon ng mga bahay ng mga bata. Naalala ni Lyra ang babala ni Aling Deli. Kung may makikita kang naiwan na katawan na parang walang kalahati, huwag kang lalapit ng walang proteksyon. Sa nanginginig na kamay, dinukot niya ang supot sa bulsa, asin at bawang. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, pero alam niya na hindi pwedeng hayaan na lang. Tumakbo siya pababa, palabas ng eskwelahan, patakbo sa kubo ni Aling Deli. Pagdating niya roon, gising na ang matanda, parang kanina pa naghihintay. "Nakita mo na?" tanong nito. Hindi na nagsalita si Lyra, tumango lang, luhaan. "Kailangan natin tapusin ngayong gabi." Pag sumikat ang araw at hindi siya makabalik sa katawan niya, mawawala ang kapangyarihan niya. Pero kung makabalik siya, mas lalakas pa. Paliwanag ni Aling Deli. Naglakad silang dalawa pabalik sa paaralan, bit-bit ang isang mangkok ng asin, bawang at tingting. Tahimik ang buong baryo, tanging huni ng uwak at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pagpasok nila sa classroom ni Ma'am Mercy, hindi na kinaya ni Lyra. Napahawak siya sa bibig para hindi mapasigaw. Nandun pa rin ang ibabang bahagi ni Ma'am Mercy, nakatayo, parang naghihintay. Ang palda ay bahagyang gumagalaw na parang may sariling buhay. Sa bukas na hiwa sa bewang, may maitim na laman na kumikirot-kirot. "Ma'am Lyra," bulong ni Aling Deli, "ikaw ang guro, ikaw ang dayo na nagising sa totoo. Ikaw ang magtatapos nito." Nanginginig, lumapit si Lyra, hawak ang mangkok. Dahan-dahan niyang isinaboy ang asin sa hiwang laman habang inilalagay ang bawang sa paligid. Ang tingting ay itinusok ni Aling Deli sa mismong gitna, parang krus na nakabaon. Sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang isang malakas na sigaw mula sa langit. Boses na parang kay Ma'am Mercy, puno ng galit at paghihirap. Sa labas, sa may malaki at matandang puno ng akasya sa gitna ng paltok, may aninong umiikot-ikot sa ere, desperadong naghahanap ng ibabang kalahati nito. "Hindi ka na makakabalik," bulong ni Aling Deli habang hawak ang braso ni Lyra. "Hindi na sa mga bata mo kukunin ang lakas mo." Habang papalapit ang unang liwanag ng madaling araw, unti-unting nanginig ang naiwan na katawan. Parang sinunog mula sa loob, nagkulay abo ang balat at dahan-dahang gumuho. Sa malayo may narinig silang malakas na bagsak sa may akasya, kasunod ang amoy ng nasusunog na karne na sumimsim sa hangin. Kinabukasan, maaga pang nasa eskwelahan ang mga magulang. May usap-usapang may nasunog daw na hayop sa may paltok
At si Ma'am Mercy ay hindi na raw umuwi kagabi. Nang mag-inspeksyon ng barangay at pulis, nakita nila ang abo at mga bakas ng nasunog na pakpak na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng classroom, isang lumang palda at sapatos lang ang naiwan. Opisyal ang dahilan. Siguro napahamak sa bundok, baka nahulog, baka kinain ng mababangis na hayop. Ayaw nilang pag-usapan ang ibang posibilidad. Ang Barrio San Felipe ay sanay na sa katahimikan. Si Lyra ay nanatili pa ng ilang buwan, tinapos ang school year. Unti-unting bumalik ang sigla ng mga bata, pumula ang pisngi ni Nika, tumakbo ulit si Junjun sa paltok, at muling tumawa si Karen nang walang hingal. Pero gabi-gabi, bago matulog, inaamoy ni Lyra ang balat niya, sinisiguro na wala siyang dala mula sa dilim. Pagkatapos ng taon, humingi siya ng reassignment pabalik sa lungsod. Bago umalis, dumaan siya kay Aling Deli. Hindi lahat ng dayo nakakakita ng totoo, sabi ng matanda. Pero pag nakita mo na, hindi mo na makakalimutan, kahit saan ka lumipat. Sa bus na papalayo sa baryo, tumingin si Lyra sa bintana. Sa malayo, tanaw pa rin niya ang bubong ng maliit na paaralan at ang silweta ng matandang akasya sa gitna ng paltok. Sa isang saglit, parang may nakita siyang aninong dumaan sa ilalim ng puno. O baka iniisip lang niya. Sa lungsod, minsan tuwing hating gabi, kapag tahimik na tahimik at naririnig niya ang mahinang ugong ng hangin sa labas ng bintana ng kondo, parang may mahinang flap ng pakpak na dumadaan sa isip niya. At tuwing makakakita siya ng batang biglang namumutla, hindi na niya maiwasang magtanong sa sarili. Hanggang saan umaabot ang gabi ng isang gurong naging manananggal?